King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 69. Kill Squad. Ano sa tingin mo ang tungkol sa talakayan? Nabalitaan ko na lalabas si Lord Guanjen mula sa liblib na pagmumuni-muni sa susunod na buwan, may kinalaman kaya ito dito. Ang ilan sa matatalinong kabataan ay nagkaroon na ng kanilang mga hula. Ang Sky Guards Battalion ay isang espesyal na puwersa sa Guanjen Palace at mayroon itong dalawang layunin. Ang isa ay ang magpalaki ng mga henyo at ang isa ay ang magbigay ng bagong dugo para sa Guanjen Corps. Ang lumikha ng organisasyong ito ay si Lord Guanjen mismo. Nandito na ang lahat. Isang malamig at walang emosyong boses ang umalangaw-ngaw sa gusali. Shua. Naramdaman lang ng mga kabataan ang pagkalabo bago lumitaw ang isang tao. Ikatlong guard. Ang 10 Sky Guards ay yumoko, kabilang si Fang Hanyo. Ang third guard ay isang palayaw lamang at kumakatawan sa taong ito. Alam ng lahat na si Lord Guanjen ay mayroong 18 Guanjen Corps at tinulungan nila siya sa kadiliman. Kahit sino sa kanila ay martial masters at ang kanilang lakas ay mas malakas kaysa sa normal na martial masters. Ang guard na lumitaw sa summit noong araw na iyon ay nasa ika-17 pwesto, ngunit natalo niya ang elder ng pamilya Qiu sa 2 galaw. Mas malakas pa ang lakas ng third guard na nasa harapan nila. Dapat malaman ninyong lahat na lalabas si Lord Guanjen mula sa liblib na pagmumuni-muni sa loob ng 1 buwan. Simple lang, prangka ang boses ng guard. Siyempre alam nila. Ang naroroon ng kabataan ay tumanggo sa kanilang mga ulo na puno ng pag-asa. Si Lord Guanjen ay isang alamat sa Cloud Country at nakatanggap na siya ng titulong walang kapantay, kumalat pa ang kanyang katanyagan sa mga karatig bansa. May isang balita na gusto kong ipahayag. Kapag lumabas si Lord Guanjen, kukuha siya ng isa o ilang mga disipulo mula sa inyong lahat. Baka sa mga mata niya ang inggit habang sinasabi niya ito. Si Lord Guanjen ay kumukuha ng mga disipulo. Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, ang mga kabataan ay namula sa pananabik. Marami ang mamamatay ng walang pagsisisi para lang makita si Lord Guanjen at kung makakatanggap sila ng mga pointer mula sa kanya, iyon ang magiging pangarap nila. Ngunit ang maging alagad niya ay isang bagay na hindi nila pinangarap. Pagkatapos ng lahat, si Lord Guanjen ay may mataas na awtoridad sa bansang ito at tila nakarating na siya sa Holy Martial Path. Baka sa mukha ni Zhao Feng ang pananabik, mukhang isang magandang desisyon na pumunta rito. Dito, maaari siyang makipag-ugnayan sa mga henyo sa buong bansa at nagkaroon siya ng pagkakataong makita ang maalamat na Lord Guanjen. May 1 buwan pa, binibigyan ka ng Sky Guards Battalion ng pagkakataon sa aktwal na labanan. Nang magsalita siya ay sumili ang ngiti sa labi niya. Tunay na labanan. Ang 10 ay lahat na nagtataka at umaasam sa parehong oras. Dahil nasa Sky Guards Battalion, nagkaroon sila ng maraming pagkakataon na makipag-spar at lumaban. Ngunit hindi sila nakaranas ng maraming sitwasyon sa buhay at kamatayan. Mayroong ilang mga bandido sa paligid kamakailan na lahat sila ay nasa ika-4 na ranggo o mas mataas. May mga hinala din na sila ay ipinadala ng ating kalapit na bansa na Maple Fire Country. Nagsalita si Third Guard. Mga tulisan. Ipinadala ng mga kalapit na bansa. Kahit na nagtataka sila, karamihan sa kanila ay nasa sabik. Sir Third Guard, bakit hindi na lang ipadala ng Guanjen Palace ang kanilang mga tropa at durugan sila? Tinanong ni Lei Kong ang kanyang mga hinala. Magandang tanong. Ipinaliwanag ng lalaki. Ang mga bandido ay lubhang tuso dahil hindi sila palaging lumilitaw sa parehong lugar sa bawat oras. Minsan din sila ay nagpapanggap na mga karaniwang tao. Gayunpaman, ang pagkakataon na maalis sila sa pamamagitan ng pagpapadala sa ating mga tropa ay napakababa. Kaya naman, nagpasya ang Guanjen Palace na ibigay ang pagkakataong ito sa inyo mga kabataan. Nang marinig ito, naunawaan kaagad ni Zhao Feng. Ibinigay ng Guanjen Palace ang misyong ito sa kanila dahil kulang sila sa karanasan sa pakikipaglaban. Sana matuloy yan, ang potensyal na ito ay mas nahayag. Itinayo ito ng Guanjen Palace kaya para sa sinumang bandido sa ika-4 na ranggo na mapapatay mo, makakatanggap ka ng 1 battle point, para sa bawat ika-5 ranggo na mapatay mo ay makakatanggap ka ng 2 battle points. Kung kaya mong patayin ang pinuno, makakakuha ka ng 20 battle points. Ang mga may pinakamataas na ranggo ay nakakakuha ng mga karagdagang gantimpala.
Nagpatuloy ang third guard. Maaari ko bang itanong kung ano ang nagagawa ng mga battle point? Tanong ng isa sa mga kabataan. Maaari mong gastusin ang battle point sa Treasury Hall kung saan maaari mong ipagpalit ito para sa martial arts, resources at armas. Halimbawa, isang battle point ay maaaring ipagpalit sa isang 500 taong gulang na planta ng dugo, 10 battle point ay maaaring makakuha ng pinakamataas na ranggo ng martial art, 50 battle points ang makapagbibigay sa iyo ng half-holy martial art. Sagot ng lalaki. Nang marinig ito, kumulo ang dugo ng binata. Ang pinakamataas na ranggo ng martial arts. Half-holy martial arts. Lahat sila ay nakaramdam ng paggalaw. Bawat isa sa kanila ay may higit pa o mas kaunti sa isang peak na ranggo ng martial art, ngunit ito ay limitado sa alinman sa bilis, depensa, o opens iba. Sa makatuwid, ang pinakamataas na ranggo ng martial arts ay lubhang mahalaga para sa kanila. Bagamat mayroong hindi kumpletong holy martial arts sa kaliwang mata ni Zhao Fang, ang aktwal na paggamit nito ay hindi mas mahusay kaysa sa half-holy martial art. Higit pa rito, ang mga punto ng labanan ay maaaring ipagpalit para sa mga armas at mapagkukunan. Mukhang napagpasyahan ng Guanzhen Palace na palakihin ng maayos ang mga henyo na ito. Ang pagpatay lamang ng ilang bandido lamang ay maaaring magbigay sa iyo ng mga punto ng labanan na maaaring ipagpalit para sa gayong mahalagang mga mapagkukunan. Naisip ni Zhao Fang sa kanyang puso. Lubos niyang inaabangan ang misyong ito. Ang katotohanan na mayroon siyang misteryosong kaliwang mata ay nagbigay sa kanya ng mas mahusay na rate ng kaligtasan. Magsisimula ang misyon 5 araw mula ngayon, pumunta at maghanda. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Third Guard ang mga detalye ng mas malalim, pagkatapos ay nagbigay siya ng utos na disbanding. Nang matapos ang talakayan, kumalat ang balita sa Sky Guards Battalion. Ang misyon ay hindi limitado sa 10 Sky Guards lamang, ngunit ang 10 Sky Guards ang nanguna sa mga squad. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang bumuo ng mga team ang mga miyembro ng Sky Guards Battalion alinsunod sa kung paano hinati ang mga reward. Ang ilan sa mga pinakamalakas na koponan ay kinabibilangan ng Lei Kong at Lu Xiaoyu kung saan ang lahat ng mga tao ay nasa ika-4 na ranggo o mas mataas. Malinaw, mayroon pa ring mga taong nag-iisa tulad ni Feng Hanyo, ang numero 1 sa 10 Sky Guards. Si Feng Hanyo ang nag-iisang martial master, kung kaya't ang kanyang lakas lamang ay natalo sa isang koponan. Dahil kara-rating lang ni Zhao Fang, bumuo siya ng team kasama sina Zhao Yufei at Wang Qi, ngunit ang lakas ng kanyang team ay hindi maihahambing kay Lei Kong at Lu Xiaoyu. Gayunpaman, may tiwala si Zhao Fang na ang kanyang mga battle point ay isa pa rin sa nangunguna. Dahil ang misyon ay ilang araw na lang, kinain ni Zhao Fang ang isa sa iba pang libong taon na halaman. Makalipas ang 3 araw, ang berdeng sinag ng liwanag sa sukat ng kanyang kaliwang mata ay umabot na sa 6 na talampakang siyam. Sa oras na ito, mayroon pa ring isa pang halaman si Zhao Fang, ngunit hindi niya ito ginamit dahil una, ang patuloy na paggamit ng mga mapagkukunan ay nangangahulugan na ang epekto ay bababa. Pangalawa, mas gugustuhin ni Zhao Fang na itago ito para sa kritikal na sandali kapag sinusubukan niyang maabot ang ika-7 ranggo. Ang aking cultivation ay nasa huling yugto ng ika-6 na ranggo, ngunit may kaunting distansya pa rin sa tuktok. Naisip ni Zhao Fang sa kanyang puso. Kaya naman, lalo siyang umasa sa misyon dahil ang potensyal ng isang tao ay ganap na maipapalabas sa pamamagitan ng mga laban sa buhay at kamatayan. Sa isang kisap mata, lumipas ang 5 araw na ibinigay para sa paghahanda. Ang isa pang nakakagulat na bagay ay na si Zhao Yufei ay nakapasok sa ika-6 na ranggo 2 araw na ang nakakaraan sa tulong ng mga mapagkukunan ni Zhao Fang. Sa umaga, ang lahat ng mga kabataan sa ika-4 na ranggo o mas mataas ay nahati sa maliliit na koponan at umalis sa Guanzhen Palace. Kasama rin dito ang grupo ng 3 na binuo ni na Zhao Fang, Zhao Yufei at Wang Qi. Brother Fang, nasa peak 5th rank lang ba ang totoong cultivation mo? Tinanong ni Zhao Yufei ang kanyang hinala. Bumalik sa pamilya Zhao, malinaw na alam niya kung gaano kabilis umunlad si Zhao Fang, ngunit naabot na niya ang ika-6 na ranggo. Kaya paanong si Zhao Fang ay nasa peak 5th rank pa rin? Nang marinig ito, naging interesado rin si Wang Qi. Tama ka, hindi ito ang aking tunay na paglilinang.
Hindi rin ito itinago ni Zhao Feng at inilabas ang kanyang tunay na aura. Pinakamataas na pang-anim na ranggo. Parehong naramdaman nina Zhao Yufei at Huang Qi ang pressure sa kanila. Ang aura ni Zhao Feng ay sobrang siksik at mabigat, nagdulot ito ng mas maraming pressure kaysa sa iba pang pick na pang-anim na ranggo. Pagkatapos niyang ilabas ang kanyang aura, muling itinago ni Zhao Feng, pinigilan ito hanggang sa simula ng ika-anim na ranggo, katulad nina Zhao Yufei at Huang Qi. Ipinakita ni Zhao Feng sa kanyang mga kasamahan sa koponan ang kanyang tunay na lakas upang makakuha ng higit na tiwala. Ngayong itinago na niya ito, maaari na siyang gumawa ng palihim na pag-atake sa mga darating na laban. Umalis ang tatlo sa Guanzhou Province City at nakarating sila sa borderline nito pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay. Ang lugar na ito ay komplikado sa maraming puno, ilog, batis, bangin at ilang mga nayon sa paligid, ngunit ang lugar na ito ay ang tanging daanan na patungo sa Maple Fire Country, kaya ang mga bandido ay maaaring ipadala nila. Kapag umalis na tayo sa nayong ito, papasok na tayo sa mapanganib na lugar kung saan nagtatago ang mga bandido. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mapa at nakipag-usap kay Zhao Yufei at Huang Qi. Hihihi, Lady Yufei, may interes ka bang sumali sa team ko? Isang malinaw na mayabang na tawa ang narinig. Lumingon si Zhao Feng at ang dalawa pa at nadatnan si Lu Xiaoyo na pinamumunuan ang isang pangkat ng 7 hanggang 8 tao na dumaraan. King of Gods, Kabanata 70. Unang tagumpay. Dahil sa boses ni Lu Xiaoyo, napataas ang kilay ni Zhao Feng, nagnanakaw ba siya ng mga tao mula mismo sa ilalim ng kanyang mga mata? Malinaw, kinailangang aminin ni Zhao Feng na talagang malakas ang lakas ng kanyang koponan. Mayroong 3 hanggang 4 na miyembro ng ika-4 na ranggo at ang natitira ay pawang pinakamataas na ika-5 ranggo. Puno ng ngiti ang mukha ni Lu Xiaoyo habang sinisiyasat niya si Zhao Yufei, walang hindi nakakakilala sa kanya sa Sky Guards Battalion. Salamat sa iyong alok ngunit mayroon na akong sariling koponan. Walang ekspresyong tinanggihan ni Zhao Yufei ang alok ni Lu Xiaoyo. Tinanggihan. Hindi ba nagustuhan ng babaeng ito ang malakas? Bahagyang nagulat si Lu Xiaoyo. Sapat na gwapo siya at idagdag pa ng katotohanan na sobrang talino niya, sinong babae ang tatanggi sa kanya? Sa lakas niyong 3, mahihirapan kayong ipaglaban ang inyong sarili. Sinulyapan ni Lu Xiaoyo sina Zhao Feng at Huang Qi nang may panghahamak. Salamat sa iyong pag-aalaga ngunit ang aking koponan ay may sariling mga paraan upang mabuhay, pag-uusapan natin ang ating mga battle point mamaya. Mahinahong sabi ni Zhao Feng. Battle points. Hahaha. Sa tingin mo ang isang grupong tulad mo ay may kukumpara sa amin. Ang kabataan ng pinakamataas na ika-6 na ranggo ay may luha sa pagtawa sa kanyang mga mata. Siya ay si Li Ziwan, na nasa ika-7 pwesto sa loob ng 10 Sky Guards. Pumunta ka. Hindi nag-abala si Zhao Feng sa kanilang koponan at pinangunahan niya sina Zhao Yufei at Huang Qi sa mapanganib na lugar. Hindi nagtagal, nakilala nila ang ilan pang mga koponan na pinamumunuan ng 10 Sky Guards. Mas malakas pa ang team ni Lei Kong kasama ang 10-10 tao at 2 sa 10 Sky Guards. Sa pagharap sa ganoong setup, medyo nabahala si Huang Qi. Brother Zhao, sigurado ka bang makakakuha tayo ng ilang battle point? Hindi maiwasang magtanong ni Huang Qi. Sa dami, 3 lang ang katao nila, kung hindi sila pinalad at nakatagpo ng grupo ng 10 bandido, haharapin nila ang panganib na maalis. Maging mahinahon, hindi magiging mababa ang battle points mo. Buong tiwala si Zhao Feng. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang sumama sa ibang team. Sa pagtingin sa kumpiyansa na ekspresyon sa mukha ni Zhao Feng, medyo bumaba ang mga hinala ni Huang Qi. Makalipas ang kalahating oras, pumasok ang 3 sa danger zone. Ang tanawin ng lugar na ito ay masalimuot, ngunit hindi man lang lumingon si Zhao Feng habang siya ay dumaan. Kinailangan ni Zhao Yufei at Huang Qi na kunin ang mapa ng paulit-ulit upang makita kung nasa tamang landas sila, ngunit hindi na kailangan ni Zhao Feng dahil nakopya na ang mapa sa kanyang isip at gamit ang magnifier ng kanyang kaliwang mata, nakikita niya ang real view. Brother Zhao, saan tayo pupunta? Nahihilo si Huang Qi habang nakatingin sa mapa. May batis doon sa taas, sa tabi ng kanyan. Tubig at pagkain ay kailangan para sa mga bandidong ito. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Zhao Feng.
Nakarating sila sa ilog at sa hindi kalayuan ay mayroon talagang isang kanyan. Hindi napigilan ni Huang Qi na i-click ang kanyang dila, hindi niya naisip na napakahusay ng memorya ni Zhao Feng at perpektong naitanim niya sa kanyang utak ang mapa sa totoong tanawin. Aambush tayo dito. Huang Qi, magtago ka sa ilog, Yu Fei magtago ka sa pagitan ng bato malapit sa pasukan ng kanyan. Hindi nagtagal ay nagbigay ng utos si Zhao Feng. Si Zhao Yufei ay walang anumang hinala at nagtago siya sa pagitan ng mga bato. Nag-alinlangan sandali si Huang Qi, ngunit tumalon pa rin siya sa ilog. Seng. Tumalon si Zhao Feng sa isang puno at kinuha ang kanyang Golden Stairs bow at itinutok ito sa direksyon ng kanyan. Sa totoo lang, nakakita na siya ng mga kain na hinalang tao na nagmumula sa kanyan gamit ang kaliwang mata. Ilang sandali pa. Mula sa direksyon ng kanyan ay dumating ang tunog ng mga yabag at may ilang lalaking nakadamit ng mga karaniwang tao. May kabuuang 3 tao kung saan ang pinuno ay umabot sa pinakamataas na ika-5 ranggo at sa kanyang kaliwa at kanan ay 2 pa sa ika-4 at ika-5 ranggo ayon sa pagkakabanggit. Lumapit ang 3 sa tabi ng ilog at nagsimulang uminom. Atake. Hinayla ni Zhao Feng ang string at pinakawalan ang isang arrow. Ang busog ay nanginginig habang ang isang gintong palaso ay tumagos sa kalangitan at gumawa ng isang perpektong arko. Ang palaso ay tumama sa balikat ng payat na lalaki at siya ay nahulog. Plop! Ambush! Sigaw ng pinuno habang pinagmamasdan ang paligid. Hua! Sa sandaling ito, lumitaw ang isang kabataan mula sa batis. Cloud-defying palm. Si Huang Qi ay sumalakay mula sa gilid at bumangga sa atake ng pinuno. Dahil ito ay hindi inaasahan, ang pinuno ay nakatanggap ng ilang mga magaan na pinsala. 13 Legs of the Willow. Si Huang Qi ay umatake habang siya ay may kalamangan sa kanyang pinakamataas na antas ng mataas na ranggo na martial art. Masan, tulungan kita. Ang huling lalaki ay sumalakay mula sa gilid. Ngunit sa sandaling ito, isa na namang palaso ang tumusok sa hangin at kumamaw sa mga damit ng taong grasa. Sobrang lapit. Pamitik ang taong grasa at naiwasan lang ang palaso. Mag-ingat sa mamamana sa dilim. Napaungol sa sakit ang payat na lalaki, ang palaso kanina ay tumama sa isa sa kanyang mga acupuncture point, kaya hindi niya magamit ang anumang lakas ng loob. Umalis kayo at iulat ang sitwasyon. Kinausap ng nangungunang lalaki ang mataba habang hinaharangan niya ang isa sa mga galaw ni Huang Qi. Mag-ingat ka Masan. Agad namang tumalikod ang taong grasa at tumakbo pabalik sa pinanggalingan niya. Saan ka tumatakbo? Mula sa mga bato ay lumabas ang isang magandang babae at hamarang sa dinadaanan ng taong grasa. Sina Zhao Yufei at Huang Qi ay parehong nakipagtalo sa mga kalaban. Naabot na ng kalaban ni Huang Qi ang pinakamataas na ika-5 ranggo at napakaraming karanasan niya sa maraming nakatagong galaw. Ang kalaban ni Zhao Yufei ay nagsanay ng isang uri ng diskarte sa pagpapalakas ng katawan, na nagbigay sa kanya ng matinding lakas. Si Zhao Feng ay nakatayo sa mga puno, ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang busog ngunit hindi siya umatake dahil naisip niya ang katotohanan na ang dalawa pa ay walang karanasan sa mga labanan sa buhay at kamatayan. Ang dalawang bandidong ito ay puno ng pandaraya at kahit na mas mababa ang kanilang kultibasyon, hindi sila agad natalo. Mga 10 galaw mamaya. Spiritual Wind Slice. Ginamit ni Zhao Yufei ang kanyang pinakamataas na ranggo na martial art at nagawa niyang patumbahin ang taong mataba. Ang kalaban na hinarap ni Huang Qi ay bahagyang mas mahirap at natalo lamang siya pagkatapos ng 20 galaw. Sa oras na ito lamang lumabas si Zhao Feng mula sa mga puno. Bakit hindi ka umatake? Bahagyang nairita si Huang Qi. Naiputok lang ni Zhao Feng ang unang 2 arrow pagkatapos ay hindi niya ito sinuportahan. Kailangan ninyong dalawa mag-isip kung paano kayo lumaban, masyado kayong nagugol ng oras para talunin ang ibang may mababang cultivation kaysa sa inyo. Mahinahong sabi ni Zhao Feng. Ikaw. Gusto siyang sawayin ni Huang Qi, ngunit wala siyang maisip na sasabihin, ang kalaban ay may napakaraming panlilinlang at matatalo sana siya kung hindi dahil mayroon siyang kalamangan sa martial arts at cultivation. Tama ni Brother Feng, kulang tayo sa karanasan sa pakikipaglaban. Tumanggaw si Zhao Yufei bilang pagsang-ayon. Susunod,
Kinalkal ng tatlo ang mga gamit sa katawan ng mga bandido at natagpuan ang iba't ibang gamit tulad ng nakalalasong gamot, nakatagong talem at iba pa. Patawarin mo ako. Paulit-ulit na yumoko ang unang binaril. Sinaksak ni Zhao Feng ang kanyang lalamunan gamit ang isang daliri. Alagaan ang bawat isa. Napatingin si Zhao Feng kina Zhao Yufei at Huang Qi. Ang dalawang ito ay mga henyo at sila ay protektado ng kanilang mga pamilya mula pa noong sila ay bata pa, kaya halos wala silang karanasan sa pakikipaglaban o pagpatay. Saglit na nag-alinlangan si Huang Qi, ngunit nag-igting ang kanyang mga ngipin at tinapos ang pinuno. Kung hindi niya papatayin ang pinuno, hindi siya makakakuha ng anumang battle points. Ngunit si Zhao Yufei ay kung tutusin ay isang babae, kaya ang pag-aatubili ay lumitaw sa kanyang mukha. Pakiusap huwag mo akong patayin, magandang ginang. Malungkot na tumili ang matabang bandido na naging dahilan upang hindi niya ito mapatay. Tumawa lang ng malamig si Zhao Feng, ngunit hindi siya nagsalita. Metal Eagle Claw. Lumiwanag ang liwanag sa mga mata ng mga bandido habang ang kanyang figure ay biglang sumulpat kay Zhao Yufei habang ang kanyang kamay ay dumiretso sa kanyang lalamunan. Ang biglaang pagbabago ay nag-drain ng kulay sa mukha ni Zhao Yufei. Spiritual Wind Slice. Kumaway ang kanyang mga kamay na parang jade at nahulog ang ulo ng bandido. Parehong nakaramdam ng pagsusuka sina Zhao Yufei at Huang Qi pagkatapos ng kanilang unang pagpatay. Ang mukha lang ni Zhao Feng ang katulad ng dati. Bahagya siyang nagulat nang maalala niyang wala siyang ganoong reaksyon noong una siyang pumatay ng tao. Bumalik sa Sky Cloud Forest, sobrang kalmado si Zhao Feng sa panahon ng pagpatay. Pagkatapos niyang mag-isip tungkol dito, kinailangan ni Zhao Feng na ibigay ang kredito sa kanyang kaliwang mata. Nagwagi ang kanilang unang labanan at parehong natuto sina Zhao Yufei at Huang Qi. Sa parehong araw, nagpatuloy ang tatlo sa pananatili sa iisang lugar ngunit sila ay magpapalit ng posisyon. Pagdating ng hapon, tinalo ng pangkat ng tatlo ang kabuoang 7 tao, 4 sa ika-5 ranggo at 3 sa ika-4 na ranggo. Pagkatapos ng mga laban, parehong sina Huang Qi at Zhao Yufei ay gumawa ng malalaking pagpapabuti at ang pagtutulungan ng magkakasama sa pagitan nila ay mas mahusay. Palihim na tinanggaw ni Zhao Feng ang kanyang ulo, sa wakas ay tila mas mabuti. Ngayong gabi, pupunta tayo sa loob ng kanyan. Ayon sa aking pagsusuri, malaki ang posibilidad ng isang bandidong punong tanggapan doon, na maaaring may natitira pang mga tao. Muling binigyan ni Zhao Feng ng gawain ang bawat isa sa kanila. Ang unang gawain ay ang pangangalap ng balita, na napagpasyahan ni Zhao Feng na gawin mismo. Sa kanyang makapangyarihang kaliwang mata, hindi lang siya ipinanganak na mamamana, isa rin siyang pinanganak na taga-manman. Sa oras na kinakailangan upang pakuluan ang isang palayok ng tubig, umalis si Zhao Feng at bumalik. Halika. Ito lang ang sinabi ni Zhao Feng habang inaakay niya sina Zhao Yufei at Huang Qi sa loob ng kanyan. Sa daan, patuloy na tinatahak ni Zhao Feng ang mga landas kung saan hindi sila makikita ng mga bandido. Nagbigay ito kay Huang Qi ng isang pakiramdam na maaaring ang lahat ng mga bandido ay namatay na. Malapit na, nagtago sina Zhao Feng, Zhao Yufei at Huang Qi sa likod ng napakalaking bato. May mga bandido sa loob ng kahoy na silid at ang kuweba doon. Sabi ni Zhao Feng sa dalawa. Hahaha, aambush na naman tayo. Ilan sila at gaano sila kalakas? Pinagsalikop ni Huang Qi ang kanyang mga kamay, tinambangan nila ang napakaraming tao ngayon na buong tiwala niyang mananalo sila. Isang tao sa pinakamataas na ika-6 na ranggo, 2 normal na ika-6 na ranggo, 3 ika-5 ranggo, 5 ika-4 na ranggo. Isang kabuuang 11. Iniulat ni Zhao Feng. Ano? 11. Nanlalaki ang mga mata ni Huang Qi habang kumikibot ang kalamnan ng pisngi. Nababaliw ka na ba? Pugad iyon ng mga tulisan, tumakbo ka. King of Gods, Kabanata 71. Pagsipa sa tagwan. Baliw ka ba? Pugad iyon ng mga tulisan, tumakbo ka. Halos mabaliw si Huang Qi, puno ng galit ang kanyang mga mata at gusto niyang isumpa ang buong pamilya ni Zhao Feng. Ang 11 mabangis at nakamamatay na mga bandido ay hindi isang bagay na maihahambing ng mga kabataan. Ang 3 pang-6 na ranggo lamang ay magiging mahirap para sa kanila at marami pa ring magsasaka sa ika-4 at ika-5 ranggo. Brother Feng, masyadong delikado.
Hindi ka naman nagbibiro di ba? Nagulat si Zhao Yufei, sa pamamagitan ng mga engkwentro nila sa mga bandido, naunawaan nila ang kanilang nakamamatay na pamamaraan. Tumakbo ka, Atriz. Kaya natin ngayon. Parang nagliliyab ang puso ni Huang Qi. Kung sila ay matagpuan ng mga bandido, sila ay makakatanggap ng hindi maisip na tadhana. Lubhang mapatla ang mukha ni Zhao Yufei at hindi sinasadyang hinawakan ang kanyang kamay. Bakit mo kami dinala rito kung alam mong puno ng mga tulisan ang lugar na ito? Manahimik ka, 11 bandido ang nandito pero hindi sila magkasama. Kailangan mo lang sundin ang plano ko at sisirain natin silang lahat. Kalmado ang tono ni Zhao Fang. Hindi ako makikinig sa iyo, gusto kong tumakas. Nanlamig sa takot ang puso ni Huang Qi. Sa sandaling ito, nakikita na nila ang mga figure na gumagalo sa paligid ng mga kahoy na silid sa pamamagitan ng mga bitek ng mga bato. Brother Shi. Ang mga kapatid na nagpunta sa Pangangaso ay hindi pa nakakabalik. Isang blockhead ng ika-6 na ranggo ang tumawag. Malamang na hindi na sila babalik kung hindi pa sila bumalik sa loob ng 2 oras. Sa loob ng silid ay narinig ang isang malalim na tunog mula sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Maging alerto. Natatakot ako na baka sinundan ng kalaban ang mga landas patungo rito. Ang mga boses ay naririnig ng 3 nagtatago sa likod ng mga bato. Hihihimukhang wala ng balikan, kaya dapat makinig ka sa plano ko. Ngumiti si Zhao Fang. Si Huang Qi ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Kinasusuklaman niya ngayon si Zhao Fang dahil alam niyang binalak ito ng huli. Pakikinggan ko si Kuya Fang. Ang biglaang tiwala ay maaaring makita sa mga mata ni Zhao Yufei. Kalokohan. Bumagsak ang puso ni Huang Qi nang sumang-ayon si Zhao Yufei, kung ang isang babaeng tulad niya ay hindi man lang natakot, paano niya magagawa? Lumapit kayong dalawa at mabilis na tapusin ang ika-4 at ika-5 ranggo, ngunit huwag lumaban sa ika-6 na ranggo, lalo na ang nasa katanghaliang gulang na pinakamataas na pinuno ng ika-6 na ranggo. Sinabi ni Zhao Fang sa kanila ang plano. Kaya anong ginagawa mo kapag pupunta tayo? Kainahinalang tanong ni Huang Qi. Susunod ako sa inyong dalawa. Sumusuporta sa inyo. Ngumiti si Zhao Fang. Gago. Halos hindi magmura ng malakas si Huang Qi, habang papatayin nila ni Zhao Yufei ang kalaban nitong lalaking ito, magtatago ang leader ng team sa likod nila. Paano niya nagawa ito? Hindi pwede. Ano ang mangyayari kung tumakas si Zhao Fang dahil nakita niyang napakahirap nilang harapin? Okay, tapos na. Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, si Huang Qi ay itinulak palabas. Napasigaw si Huang Qi at nakita ang kanyang anyo. Sa sandaling ito, isinumpa niya ang lahat ng mga ninuno ni Zhao Fang. Patayin. Wala siyang mapupuntahan kaya sumalakay siya patungo sa mga tulisan malapit sa mga silid na gawa sa kahoy. Sinong nandyan? Hindi nagtagal ay natagpuan ng mga bandido sa malapit ang dalawa. Halika. Pag-atake ng kalaban. Umalangaw-ngaw ang mga tunog ng labanan. Sina Zhao Yufei at Huang Qi ang mga bandido sa ika-4 at ika-5 ranggo. Ayon sa plano ni Zhao Fang, kailangan nilang patayin sila ng mabilis. Kapag nahawakan na sila, darating ang mas malalakas at siguradong papatayin sila. Sa ilalim ng pressure na ito, ang lakas ng labanan ng dalawa ay lumampas sa karaniwan nilang taglay. Sa sandaling nagsagupaan ang dalawang puwersa, isang pang-4 na ranggo at ika-5 ranggo ang napatay. Kasabay nito, tumayo si Zhao Fang sa ibabaw ng malaking bato at naglabas ng arrow. Plop! Isang pinakamataas na ika-5 ranggo na cultivator ang nahulog sa lupa. Ang nakakagulat ay ang pana na ito ay ganap na huminto sa pag-atake niya na kaharap ni Zhao Yufei mula sa kanyang likuran. Mga brats, ang lakas ng loob ninyong salakayin kami. Huwag mong isipin na may aalis sa inyo ngayon. Isang balto, matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas sa kahoy na silid at pinona ang 2 pang-6 na ranggo. Agad na naramdaman ni Huang Qi at Zhao Yufei ang pressure na naglalabas mula sa kanila. Lalong lumakas ang aura ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, kapantay ito ng nangungunang 5 sa Sky Guards o maging ang nangungunang 3. Tatlong palaso ang tumusok sa hangin at dumiretso sa 3 ika-6 na ranggo. Dang!
Ginamit ng pinuno ang kanyang talam upang harangan ang palaso, ngunit ang iba pang dalawang pang-anim na ranggo sa tabi niya ay bahagyang nasugatan. Hindi naman masama itong Golden Stairs Bow. Nagamit ko lang ang 70 hanggang 80% ng lakas ko at wala pa akong inner strength dito. Si Zhao Feng ay may malabong ngiti sa kanyang mukha. Sa bawat paglabas niya ng palaso, may babagsak na tulisan. Kasabay nito, kapwa sina Zhao Yufei at Huang Qi ay nasangkot sa isang mahirap na labanan ngunit si Zhao Feng ay umalalay sa kanila mula sa likuran, kaya hindi sila umabot sa isang desperado na estado. Ipapaubay ako sa iyo ang lalaki at babae, kukunin ko ang mamamana. Agad na nakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na lider ng Bandaido si Zhao Feng ang pinakabanta sa kanila. Si Zhao Feng ay tuloy-tuloy na naglabas ng 3 arrow at muling ibinaril ang mga ito sa 3 ika-6 na ranggo. Dang! 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 Ang 3 pang-6 na ranggo ay muling hinaranggan ang pag-atake ni Zhao Feng, ngunit binigyan nito ng oras sina Zhao Yufei at Huang Qi na huminga. Nang marating ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Zhao Feng, 4 hanggang 5 bandido na lang ang natitira. Sina Zhao Yufei at Huang Qi ay parehong nasa napakadelikadong sitwasyon. Water Wave Slash. Ang espada ng nangungunang bandido ay tila dagat habang ang mga alon ng kapangyarihan ay dumaan dito. Ang kanyang sword level ay halos umabot na sa pinakamataas na antas at ang kasanayan ay halos nasa pinakamataas na ranggo din. Buksan. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang golden hair bow na may dagdag na lakas mula sa kanyang metal wall technique. Dang! Pinaatras ng puwersa ng ilang hakbang ang nasa katanghaliang gulang na lalaking bandido. Ang casual na pag-swipe ng Golden Stairs Bow ay hindi lamang naglalaman ng kapangyarihan mula sa metal wall technique, mayroon din itong hindi masabi na aura na para bang naging isa ito sa kanyang paligid. Hihihi. Magiliw na ngumiti si Zhao Feng, pagkatapos ay tumalon siya sa hangin at hinayla ang pisi ng kanyang pana. So, isang palaso ang dumiretso sa dibdib ng isang tulisan malapit sa mga kahoy na bahay. Kasabay nito, nagawang lutisin ng arrow ang desperadong sitwasyon na kinaroroonan nina Zhao Yufei at Huang Qi. Bagamat napatay ni Zhao Feng ang isa, nakaharap pa rin nina Zhao Yufei at Huang Qi ang 4 na bandido kabilang ang 2 sa ika-6 na ranggo. Tama na. Hindi na inisip ni Zhao Feng na tulungan pa ang 2 at hindi rin siya pinayagan ng nasa katanghaliang gulang na lalaking leader na gawin iyon. Starfinger. Bulalas ni Zhao Feng habang inilalayo ang pana at nakipagbakbakan ang nasa katanghaliang gulang na bandido. Ang lakas ng kalaban ay umabot na sa pinakamataas na ika-6 na ranggo at mayroon siyang walang limitasyong mga nakatagong galaw. Ang mga normal na pang-6 na ranggo ay maaaring hindi maarang kahit isang galaw niya. Nalaman ni Zhao Feng na noong ginamit niya ang Starfinger hanggang sa pinakamataas na ika-3 antas, hindi pa rin siya nakakalamang, ngunit kitang-kita rin ang kanyang kalamangan. Ang ika-5 antas ng metal wall technique ay mayroon ding maliit na rebound na napigilan ang galit na pag-atake ng kalaban. Pero hindi tumakbo ang katanghaliang gulang na lalaki. Sa kanyang karanasan sa labanan, alam niyang kung tatakbo siya, mas mababa ang tansya ng kaligtasan ng buhay niya. Una, si Zhao Feng ay isang makajos na mamamana at ang pagtakbo sa harap ng isa ay may kapansanan. Pangalawa, ang bilis ni Zhao Feng ay mas mabilis kaysa sa kanya. Nagpa siya ang nasa katanghaliang gulang na makipagbakbakan at maglagay ng pag-asa sa kanyang mga kasama na tapusin ang 2 brats at suportahan siya dito. Parehong nahirapan sina Zhao Yufei at Huang Qi habang nakaharap nila ang 2 pang-6 na ranggo, isang ika-4 na ranggo at isang ika-5 ranggo, ngunit sila ay mga henyo kung tutuusin. Sa ilalim ng panggigipit, mas nakasanayan nila ito at unti-unting nanambalik ang kanilang katinuan. Di nagtagal, ang cultivator ng ika-4 na ranggo ay pinatay ni Zhao Yufei, na nagbigay daan sa kanila na magkaroon ng kaunting pahinga dahil kailangan lang nilang harapin ang isang ika-5 ranggo at 2 ika-6 na ranggo ngayon. Ngunit muling naging seryoso ang kanilang mga ekspresyon nang tumingin sila sa direksyon ni Zhao Feng. Kung isa man sa kanila bukod kay Zhao Feng, malamang na hindi sila makapagpalitan ng hanggang 20 galaw. One-line Starfinger. Ang hakbang ni Zhao Feng sa pagkakataong ito ay umabot sa gilid ng ika-4 na antas. Shua! Isang malalim na sugat ang naiwan sa nasa katanghaliang gulang na bandido,
ngunit nabaliw iyon na nagtulak sa kanya na umatake ng mas malakas nang hindi isinasaalang-alang ang sarili niyang mga pinsala. Ang pinuno ay inilalagay ang kanyang buhay sa linya at siya ay tumungo pa sa landas ng pagkapahamak ng magkasama. Ang determinasyong mayroon siya ay mag-iingat sa karamihan ng mga kalaban, ngunit si Zhao Feng ay hindi normal. Nanatili pa rin siyang kalmado habang idinilat ang kaliwang mata. Pagkaraan ng 10 galaw, ang mga pinsala sa nasa katanghaliang gulang na bandido ay naging mas mabigat at isang pagkakamali ang sa wakas ay natagpuan ni Zhao Feng. Plop! Bumagsak sa lupa ang bandido at bago pa man siya makalaban ay isang daliri ang tumusok sa kanyang puso. Ang mga bastos na ito ay may ilang mga kasanayan pa rin. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Ang labanan sa pagitan nina Zhao Yufei at Huang Qi ay natapos din. Alam nila na malamang na hindi makakatulong si Zhao Feng, kaya ginamit nila ang kanilang mga hakbang sa pagpatay at sa wakas ay napatay ang huling 3 bandido na natitira. So, napatay ni Zhao Feng ang isang bandido na nagtangkang tumakas gamit ang kanyang pana. Huang Qi at Zhao Yufei ay nahulog sa lupa na pagod, ngunit ang saya at kaligayahan ay makikita sa kanilang mga mata. Naalis na ang pugad ng 11 bandido. Ang halos imposibleng misyon ay natapos na. Napatingin ang dalawa kay Zhao Feng na puno ng paghanga dahil alam nilang ito ang plano ni Zhao Feng at nagkaroon siya ng mahalagang papel sa pagsuporta sa kanila. Kasabay nito, sa likod ng isang bato ilang daang yarda ang layo, isang pilak na figure na nagtatago doon ay huminga ng malamig. Itong 3 brats na ito ay bumagsak ng isang buong pugad. 6 sa 11 bandido, kabilang ang pinakamataas na pang-6 na ranggo ng mga bandido na napatay ng kabataang nagngangalang Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 72. Pinuno ng bandido. Matapos ang matinding laban, nanatili ang 3 sa iisang pwesto para magpahinga. Sina Zhao Yufei at Huang Qi ay parehong nakatanggap ng ilang mga pinsala, tanging si Zhao Feng ang nanatiling hindi nasaktan, na nagpaunawa sa dalawa pa sa pagitan nila. Ang mas ikinagulat nila ay ginamit lamang ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng mga unang yugto ng ika-6 na ranggo upang patayin ang nangungunang bandido at hindi ang tuktok ng ika-6 na ranggo. Makikita na ang lakas ni Zhao Feng ay nasa quasi-martial master rank man lang. Nilinis ng 3 ang larangan ng digmaan at pagkatapos ay hinati ang mga battle point. Dahil pinatay ni Zhao Feng ang pinuno, hindi ito ang pangunahing pinuno, kaya nagkakahalaga lamang ito ng 5 battle point. May kabuuang 6 na napatay ni Zhao Feng, kasama nila ang 2 ika-4 na ranggo, 2 ika-5 ranggo at 2 ika-6 na ranggo. Idinagdag ang mga ito sa mga nauna, ang battle point ni Zhao Feng ay umabot na sa mahigit 20 puntos. At ayon sa mga alituntunin, ang 10 puntos ay maaaring ipagpalit para sa pinakamataas na ranggo ng martial art. Makalipas ang kalahating oras, dapat na tayong umalis. Hindi magandang manatili dito ng matagal. Utos ni Zhao Feng dahil siya ang team captain. Oo. Agad na sumang-ayon sina Huang Qi at Zhao Yufei, lubos na silang nagtiwala kay Zhao Feng. Teng, seng, seng. Lalong bumilis ang 3 at hindi nagtagal, umalis na sila sa kanyan. Makalipas ang 2 oras pagkaalis ng 3. 3 itim na figure ang lumipad sa madilim na kalangitan at dumapo sa harap ng kahoy na silid. Pinuno, ang 11 lalaki kasama si Shiba daw ay namatay na ang kalahati sa kanila ay sumuko sa isang mamamana. Malamig at walang ekspresyon ang boses ng isa sa mga itim na anino. Sino ang nangahas na hawakan ang aking desolate destruction bandits? Ang isa sa mga figure ay dahan-daang itinaas ang kanyang palad at ang isang malakas na alon ng hangin ay napunit ang lahat sa isang radius na ilang metro. Naramdaman ng 2 ang itim na figure ang pressure, kahit na hindi sila mas mahina kaysa sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na kamamatay lang. Hong! Kinawian ng malaking figure ang kanyang kamay at gumuho ang mga bahay sa harapan. Sa sandaling iyon, ang aura mula sa napakalaking figure ay kapantay ng mga mataas na antas na nakamamatay na hayop. Lord Desolate. Tumalon ang puso ng 2 pang quasi-martial masters. Alamin ang pumatay, ibabalik ko sa kanila ang ginawa nila sa aking mga tauhan ng 10 beses na mas malakas. Ang galit at malamig na boses ay umalangaw-ngaw sa hangin. Kasabay nito, ang mga mahiwagang kabataan, na nahati sa mga pangkat,
ay kumitil sa buhay ng mga bandido. Lahat ng tao mula sa Sky Guards Battalion ay may matinding potensyal. Sa ilalim ng ganitong kapaligiran, mabilis silang lumakas ngunit may mga nasawi din. Bukod sa mga nasa 10 Sky Guards, 7 hanggang 8 pilak na figure ang sumanib sa gabi upang kalkulahin ang kabuuang mga punto ng labanan. Sa gabi, perpekto pa rin ang paningin ni Zhao Fang, ngunit kung isasaalang-alang ang katotohanang pagod na sina Zhao Yufei at Huang Qi, nagpasya siyang huwag umatake. Nakahanap ang tatlo ng medyo ligtas na lugar kung saan nagpasya silang magpahinga na walang mga bandido sa paligid. Ang ikalawang araw. Ang pangkat ng tatlo ay muling nagsimulang maghanap ng mga bandido. Anong nangyayari dito? Bakit paunti-unti ang mga bandido sa paligid? Hindi nagtagal ay nakahanap ng problema si Zhao Fang. Matagal na silang nagmamanman at imbes na makipagkita sa mga bandido, ibang team ang nakilala nila. Malalim na sinabi ni Huang Qi. Siguro ay dahil ang Sky Guards Battalion ay pumatay ng napakaraming bandido kagabi at ang iba ay nagtago ng kanilang mga sarili. Si Zhao Fang ay tumango at nakitang napakalohikal ng kaisipang ito. Kung ang mga bandidong iyon ay nagtago sa kabundukan, mahirap na silang hanapin kahit kaliwang mata. Kailangan nating pumasok ng mas malalim. Nanguna pa rin si Zhao Fang. Kung minsan, tumatalon siya sa mga puno at sinusuri ang kanilang paligid. Bigla, 10 milya ang layo, lumitaw ang isang kulay bahaghari na usok na nakatawag sa kanyang atensyon. Ito ang emergency signal mula sa ibang team. Bulalas ni Zhao Yufei. Pumunta at tumulong. Si Zhao Fang ang unang tumakbo patungo sa direksyon, ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon nang imulat niya ang kanyang kaliwang mata. Ang grupong nasa panganib ay kay Lu Xiaoyu. Ang 7 hanggang 8 kabataan ng Sky Guards Battalion ay napaliligiran ng grupo ng 15 bandido. Mayroong 2 itim na nakadamit na bandido na umabot sa quasi-martial master rank at 3 ikatlong ranggo, habang ang iba ay nasa ika-4 at ika-5. Sa sandaling ito, ang magkabilang panig ay nakikipaglaban sa isa't isa, ngunit ang mga kabataan ay hindi makasugod. Sa kabutihang palad, isang grupo ng 4 na nasa malapit ang tumakbo sa pagbibigay sa kanila ng kaunting pag-asa. Ngunit sa sandaling ito, 3 o 4 na bandidong mamamana na nagtatago sa kagubatan ang nagpaputok ng kanilang mga palaso. Ilan sa mga miyembro ng Sky Guards Battalion ang nasugatan. Cloud Swaying Fist. Pinilit ni Lu Xiaoyu na pabalaykan ang mga bandido gamit ang kanyang pinakamataas na ranggo ng martial art, na sinanay hanggang sa pinakamataas na antas. Ngunit hindi niya kayang patayin ang mga ito dahil ang isa sa mga quasi-martial masters ay pinapanatili siyang abala. Boss, may darating pang 3 brats. Isang mamamana na nagtatago sa kakahuyan ang nagsabi sa 2 itim na nakadamit na figure. Ang 3 dumating ay ang pangkat ni Zhao Fang. Sa pamamagitan ng kanyang kaliwang mata, sinuri ni Zhao Fang ang pinakamatuwid na daan at unti-unting pumikit. Nang nasa loob siya ng 100 yarda, biglang huminto si Zhao Fang at inilabas ang kanyang pana. Patuloy na hinailan ni Zhao Fang ang kanyang busog at perpektong binaril ang mga mamamana na nagtatago sa kakahuyan na nagbibigay ng oras sa koponan ni Lu Xiaoyu upang makahinga. Patayin. Ang mga bandido at mga kabataan ay nakipaglaban. Sa pagsali ni Zhao Fang at ng iba pang koponan, unti-unting nagkaroon ng kalamangan ang panig ng Sky Guards Battalion. Ang mga kabataan ay naging mas matapang sa paglipas ng panahon. Isang grupo ng mga brats. Mamatay kayong lahat. Isang malalim na malamig na boses ang umalangaw mula sa kagubatan. Shua. Isang malaking pressure ang nagmula sa kabilang panig ng kagubatan, na nagpatalon sa puso ng mga kabataan. Ang may-ari ng boses ay bumungad sa isang lalaking may isang mata na nakasuot ng itim na balabal. Hindi maganda, isa itong martial master. Namutla ang mukha ni Lu Xiaoyu habang kumikibot ang kanyang puso. Ang taong darating ay ang amo ng mga tulisan. Brat. Mamatay. Lumipad ang isang mata na lalaki at ang kanyang aura ay nagpahinto sa paghinga ng mga kabataan. Breaking Wind Palm. Sa isang tunog na kasing lakas ng kulog, ang palad ay dumiretso kay Lu Xiaoyu. Lahat, harangan mo. Bulalas ni Lu Xiaoyu at nakipagsanib puwersa siya kay Li Ziwen para harangin ang pag-atake niya.
Pang! Ang pagsabog ay nagdulot ng isang alon ng hangin na nagtulak sa lahat ng bagay sa landas nito kabilang sina Li Ziwan at Lu Xiaoyu, na napaatras ng 7 hanggang 8 metro. Wow! Ang dalawang tumama sa ulo, sina Lu Xiaoyu at Li Ziwan, ay parehong dumura ng isang subo ng dugo. Ang dalawang ito ay nasa ika-5 at ika-7 ranggo sa 10 Sky Guards at ang kanilang lakas ay nasa paligid ng Quasi-Martial Master, ngunit kahit na ang dalawang Quasi-Martial Masters, sa tulong ng marami pang pang-anim na ranggo, ay hindi napigilan ang isang galaw na ito. Zhao Feng, Lu Chen. Halika at tumulong. Sumigaw si Lu Xiaoyu at humingi ng tulong kay Zhao Feng at sa pinuno ng kabilang grupo. Ang mga koponan ay pinamunuan lahat ng hindi bababa sa isa sa 10 Sky Guards at sa oras na ito, kasama sina Zhao Feng at Lu Chen ay mayroong 5 sa 10 Sky Guards na naroon. Beng! Hinayla ni Zhao Feng ang tali ng kanyang pana mula sa malayo at inilagay niya ang kanyang inner strength dito. Ang kapangyarihan ng arrow na ito ay maaaring makapinsala sa buhay ng Quasi-Martial Masters. Illusion Wind Blade. Ginamit ng isa pang leader ang kanyang pinakamataas na antas ng mataas na ranggo ng martial art at umatake mula sa likod. Cloud Shattering Fist. Agad na gumamit ng fist skill si Lu Xiaoyu, habang si Li Ziwan sa tabi niya ay gumamit ng espada. Ang pag-atake ng 5 dakilang henyo ay umabot sa lalaking may isang mata. Saan nanggaling ang mga henyong ito? Bulalas ng isang mata na lalaki at kasabay nito, inikat niya ang kanyang magulong inner strength. Blang! Naputol ang arrow ni Zhao Feng. Dong! 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 Ang lahat ng mga pag-atake ay naharang at muli, sila ay pinalipad. Anong klaseng lakas? Medyo nabigla si Zhao Feng. Maaaring ilabas ng isang martial master ang kanyang inner strength at gumawa ng mga long-range attack. Kung sino man sa kanila ang haharap sa isa ng mag-isa, maaaring mawalan sila ng buhay sa dalawang galaw. Sa oras na ito, parehong sina Lu Xiaoyu at Li Ziwan ay nakatanggap ng magaan na pinsala. Ang inner strength mula sa martial masters ng 7th rank ay maaaring tumama na parang kidlat at agad na gawing alabok ang mga nasa ika-4 at ika-5 ranggo. Si Zhao Feng lang ang hindi kailangang lumaban ng malapitang labanan habang paulit-ulit niyang hinahatak ang kanyang busog at bawat arrow ay lilipad patungo sa pinakamaliit na kapintasan ng lalaking may isang mata. Ang buong lakas ng pagbaril ni Zhao Feng sa kanyang mga palaso ay nagbanta sa paggalaw ng isang bandido na may isang mata. Ha! Mukhang ikaw ang pumatay sa mga tauhan ko sa kanyan. Biglang lumingon ang lalaking may isang mata na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Kaya paano kung ako iyon? Malamig na tumawa si Zhao Feng. Patayin. Ang bandido ay hindi nag-abala sa mga pag-atake ng iba pang mga kabataan at dumiretso kay Zhao Feng. Tumalon si Zhao Feng sa takot at agad niyang pinaikot ang lightly floating fairy para makatakas. Huwag kang tumakbo. Lumapit at lumapit pa rin ang isang mata na lalaki dahil isa siyang martial master at sa makatuwid, mas mabilis siya. Shattering Mountain Palm. Ang palad ng martial master ay bumaril sa hangin at tumungo kay Zhao Feng. Kung ito ay isa pang cultivator na may parehong ranggo, ang inner strength lang ang maaaring pumatay sa kanya, ngunit si Zhao Feng ay hindi normal. Mysterious Wind Palm. Lumingon si Zhao Feng sa himpapawid at sa kanyang isipan, lumitaw ang larawan ng palad mula sa babaeng iyon. Huminga siya ng malalim nang may nabuong Asher glow sa palad niya at saka malakas na nagbanggaan ang dalawa.